Anong latest mga kababayan? Ito, dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, kumanta na? Naku po, naisahan si BBM, Liza at Tamba Nilampaso? Naku po, eto, totoo mga kababayan, tumistigo na? Naku po, eto, pakinggan natin ang kabuang balitang ito ayon kay Pitch News Insider. Eto. Ito ang balita ngayon, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang hindi pa ipinapalabas ng bayarang media. Patuloy ang pamamayagpag ng Agila. Vice President Sara Duterte hindi na mapipigilan pa. Isa na namang patunay na sa kabila ng samutsaring pangbabatikos at walang katapusang pagdinig na di umano'y pinupolitika lamang ang Office of the Vice President, patuloy pa rin ang tiwala ng taong bayan. Vice President Sara Duterte, nilampaso ang lahat at nangunguna pa rin sa inilabas na bagong survey para sa 2028 presidential election. At dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, tila binasag ng katahimikan at harapang sinapol ang Marcos administration. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, patuloy ang pamamayagpag ng Agila. Ayon pa sa WR Numero Research sa kanilang 2028 Presidential Survey, nangunguna si Vice President Sara Duterte na mayroong 24%. Dikit ang score nila ni Senator Raffy Tulfo. Pangatlo si Leni Robredo na nakakuha ng 9%. Ikaapat ay si Grace Poe na mayroong 5%. Nasa ikalimang pwesto naman si Senator Amy na nakakuha ng 5%. Nasa ika-6 na pwesto naman ang senadora na si Risa Hontiveros na nakakuha ng 4%. Nasa ika-7 na pwesto naman ang ex-senator na si Manny Pacquiao na nakakuha ng 4%. Nakasama naman sa ika-8 pwesto ang matapang na senador na si Ruben Padilla na nakakuha ng 3%. At ang panghuli at pinakakawawa sa kabila ng mga ayuda na kanyang pinamudmod sa taong bayan ay lagapak pa rin ang nakuhang tiwala ng taong bayan sa kanya. Nasa panghuling pwesto naman ang House Speaker na si Martin Romualdez na nakakuha lang ng 1%. Matapos nasa panghuling pwesto, ang nasabing speaker ay mas lalong tila pinagtawanan nito ng marami sa ating mga kababayan dahil sa kabila ng walang katapusang pinamudbod na ayuda at pera ni Romualdez, tila hindi pa rin siya gusto ng taong bayan. Hindi naman nakapagpigil na magkomento si Crisette Laureta Chu at tila sinampal ng katotohanan ng nasabing speaker. Ayon pa sa kanya, ang tanga-tanga ng mga congressmen who still ally with Martin. He has spent more than 500 billion pesos in ayuda trying to make people love him and more. And yet, he still cannot get beyond 1 point. In its nearly 3 years, itaga nyo sa bato on the grave of all my ancestors that Martin will never ever be the most loved or even like politician. He will never be president. He won't even budge from the lowest rank as in dyan na siya. Spending 1 trillion pesos more will not make a difference. It's not the money that the issue because he is so uncharismatic, so unlikable, so insincere. You cannot sense, for lack of a better word, the evil in him. You are hitching your wagon to a falling star. After BBM, wala yan si Martin. Bobo na mga congressman na to risk their political future on someone so hated. Mag-isip-isip naman kayo. Unquote. Nagbigay naman reaksyon at komento ang solid DDS na si Mr. Will Talker na siyang pinagtawanan at sampal ng katotohanan. Speaker of the House na si Romualdez dahil mas malaki pa ang nakuhang porsyento nang hindi pa sigurado o undecided kung sino ang iboboto. Tila lumabas tuloy na kawawang kawawat na mumulubi sa boto. Di umano'y naglustay ng pera ng taong bayan para ipamudmod sa ayuda pero tila isinusuka pa rin ng maraming Pilipino. Number 9! Martin Romualdez with 1%. Grabe mga lods, no? Yung ginawa mo na lahat, binigay mo na lahat na, no? Lahat na ng kahihiyan pinaggagawa mo, di ba? Tama ka dyan, Lods. May
Wala pa rin, Martin Tambaloslas. Sa pinakalas ka pa rin, 1% swerte ka. May 1% ka. Samantala, dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo tila binasag na ang katahimikan at matapang na nagbigay ng kanyang hinaingat komento. O rin ang full video. Ito palang SWS na survey noong first quarter itong year na ito, itinago nila yung grabing paglagapak ng rating ni PBBM at saka ni Martin Romualdez. Ang approval rating ni PBBM bumagsak 55 na lang. Ang disapproval rating niya is 20%, kaya ang net satisfaction rating ni PBBM napakababa, 35% na lang, which is considered poor. Napakababa na yun. 2 years pa lang siya sa kanyang panunungkulan. Hindi katulad ni PRRD nung panahon niya. Umalis na lang si PRRD, nasa 80% ang kanyang net satisfaction rating. Yun. Kaya wala na talaga. Finish na, Pababa kabayan. ng pababa, spaghetti pababa ng pababa, ano. Lalo na si Speaker Romualdez. Yun, 31% yung kanyang approval, ang disapproval niya is 28%, 3% na lang ang kanyang net satisfaction rating. Malapit nang mag-negative rating si Speaker Martin Romualdez. Ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, nagbigay na siya ng short na pahayag lang, kailang malaman. Mula nung nadimok si PGMA na senior House Speaker, senior Deputy House Speaker, naging tahimik na siya. Ngayon na lang ulit nagsalita. Alam naman natin, very close itong dalawa. Nang dahil sa pagdimok ni Speaker Romualdez kay PGMA, kaya yon, sa galit ni BP Sara, nag-resign siya sa partido. Lakas si MD. At the same time, yun naipanganak yung tambaluslos na bansag. Okay, ito ang statement ng dating Pangulo. I understand the Vice President did not give a reason for resigning from the cabinet. Thus, I am not in a position to give a statement. At least nagsalita. Okay lang. Tikom ang bibig ni BP Sara, walang binanggit na rason whatsoever. Kaya itong si PGMA, wala rin siyang masabi, but at least nagsalita. Ito, wala bang posibilidad na itong dalawa ngayon, sila na ang magtandem na mangulo sa oposisyon? Kasi si PRRD, may edad na. Ngayon, kung si BP Sara, member sa cabinet ni PBBM, nadadamay siya. Kaya, bumababa ang rating ni PBBM, bumababa rin si BP Sara. Kasi nasa gobyerno siya. Ngayon, nakumalas na siya, wala na siya sa Administrasyon. cabinet. Cabinet. Yeah. VP na lang siya. Lalo na ngayon na magiging leader siya sa opposition, whatever nakapalpakan ng administrasyon ito, hindi na siya madadamay. Ito po. Gusto ko lang bigyan ng komentaryo itong post ni Crisette. Yan salamat po Crisette. Bagamat di kita kilala, pero ako'y malaki po ang tiwala ko sa iyong mga post. Napakagaling nito si Crisette. Thank you po. Ito po ang post ni Crisette. Tingnan nyo po Ano yan, Do you Coach? think AFP Chief Romeo Browner is still loyal to the flag and not just to BBM when he is appointed and given a plum position by BBM and his sister as well? Isipin mo yan. Kayo po, tanungin ko, kasi meron pong ginawa si Browner, at di umano inilaglag niya yung kanyang mga tao. Ang laki talaga ng pinagkakaiba ng Duterte sa mga Marcos, at itong si Marcos ay nagiging talaga yan, Coach. halimbawa at nagagaya ng kanyang mga tao. Gusto po. Kung si Duterte hindi iniwan yung kanyang chief of staff, itong bata ni BBM na ginagaya siya,
ay nilaglag ang kanyang mga tao. Kaya anong meron si BBM? Ay anong meron itong si Browner para siya ay maging AFP chief? At sa tingin nyo ba, sige sagutin nyo po sa comment section, sa tingin nyo ba si Browner ay loyal pa sa Pilipinas? Sa mga Pilipino? O loyal lang siya kay BBM? Yun ang tanong. Ha? Kasi kabayan. po, ang ganda ng Tama. binigay na posisyon sa kanya at meron ding magandang posisyon na binigay sa kanyang kapatid. Naku, Oh. kaya Ikaw pala, ba, pagka ganyan, makakatanggi ka pa sa utos ng iyong amo na si BBM? O, di ba? Kasi hindi niya pinanindigan. Hindi niya tinayuan ang kanyang mga tao. O, tuloy tayo. Tama, coach. Retired General Orlando De Leon said Browner has no experience or has been placed on dangerous assignments. Diba? Hmm, Parang bigla na lang tayo nagulat. Sino ito si Browner? tama. Bigla naging AFP chief. Oh. Chief General. Diba? Sabi daw ni General Orlando De Leon, walang experience. At hindi na ilagay sa delikadong assignment. Ito yung kumbaga parang siguro to si Trillanes. Magaling lang sumipsip. Ito si Trillanes, nabigyan lang ng break dahil sumugot dun sa sa Oakwood, naalala nyo? Oh. Tama. Ito, bakit nabigyan ng assignment? At tapos nabigyan pa ng napakataas na lugar na posisyon yung kanyang kapatid. And has not done hazardous assignment. So what are his credentials? Bakit siya ang AFP chief natin? Oh, ayan. Yun ang tanong, Kayo, kabayan. ano sa tingin ninyo? Karapat dapat bang AFP chief eto si Browner? At puntahan naman natin to si Marbil. Parang si Marbil. Ay nako, beauty queen lang naman siya sa Leyte. At tsuwariwap lang siya ni Martin as regional director ng PNP Region 8 before he became PNP chief. Dati, kabayan. When there are more deserving policemen who have laid their lives on the line for our country. O nako. Ay, ano ba ibig sabihin mo, Chrisette? Bakla, ito si Marbil. Hindi kasi queen eh. Oh, beauty queen. Oh, kung beauty king, lalaki. Beauty queen, bakla. Tinatanong ko lang si Chrisette ha. Hindi ko po pinagbibintang ang bakla Tama. si Marbil. Oo. Hindi ko maintindihan, pasensya na po, mahina ang utak ko. Kasi parang si Marbil ay beauty queen. So I assume bakla. Oh, at tsuwariwap lang siya ni Martin. Ako pambihira. Alam na this. Alam na to si Marbil. Tsuwariwap lang pala ito ni Tambay. Magkakaroon ka lang naman ng amo. Tagasunod ka lang. Tagatahol ka. Si Martin pa. What do you expect? 'Di ba? No, ang boss nito sinusunod nito si Browner. Si Marcos. Tapos to si Marbil, tsuwariwap, beauty queen, di umano, ni Tamba. What do you expect doon sa dalawang AFP chief tsaka PNP chief natin? Ako, Diyos Mario Joseph. Ito, tingnan natin ha. Ito po ay nakuha ko po sa Facebook po ni Jimmy Bondok. At ako'y sa tingin ko hindi naman sinungaling to si Jimmy Bondok. Sa katunayan matinupong tao ito. No? So ito po pag-uusapan natin ha. Yan. Saglit lang po. Saglit. Ito, tingnan po ninyo. Proposed confidential and intelligence funds based on the 2025 national budget. So, ang ibig sabihin, ito po yung gusto nila maging confidential funds. Tanong, Marcos, tanong lang. Fake news ba ito o totoo? Nagtatanong lang tayo ha. Paliwanag natin. Ang total ng confidential funds ay 10.2 billion. Ang usapan po dito hindi million. Billion. Please repeat after me. Billion. Office of the President 4.5 billion. Confidential funds. Natanong nyo ba saan niya dinadala? Sa bulsa niya? O napunta sa trabaho? 4.5 ba? DND 1.8 billion. Billion, not million. Grabe, hindi pa ako nakakita ng ganyang karaming pera. National Intelligence or NICA
991 million. O ito, almost 1 billion na. DILG, ito yung departmento ni Abalos. 906 million. Konti na lang. Billion na rin. Oh, ito naman DOJ, departmento ni Boeing. 579.4 million. Naku, mai-increasean siguro to kasi ano ha? Maintindi ngayon ng DOJ. O, tingnan natin, PIDEA. Kalahati billion. So, in short, 500 million. Department of Transportation, 405 million. NSC, National Security Council, 250 million. DSWD, 18 million. Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, 60 million. AMLAC, pati AMLAC 7.5 million. GAB, 4 million. Office of the President, 0. Nada. Office of the Vice President. Ay, nakita nyo? Ganyan po katindi. Ngayon, tanong. Iimbestigahan ba to ng kamera? Bakit hindi nyo matanong ang presidente patungkol sa national budget o sa confidential funds kung hindi kayo bias? Bakit ang laki nung kay sa Office of the President, 4.5 billion? Anong intelligence yan mapupunta? Pulburon ba yan o intelligence? Nagtatanong lang tayo. Confidential and intelligence funds, saan mapupunta yan? Siyempre, confidential, di natin malalaman. Intelligence, may intelligence ba si Marcos? Parang sablay-sablay, sinabi nga niya walang baril doon sa loob ng KOJC May intelligence ba yun? May intel ba yan? Pero ang laki-laki, 4.5. Tapos Office of the Vice President, 0. PIDEA nga 500 million Ano kay BP Sara, 150 million lang ginagawa nyo pang issue. 'Di ba? Kung hindi kayo mga ipokrito, ni wala man lang nagtumayo sa inyo at nanindigan at tinanong si Marcos until now. Hindi ko po sinasabing magnanakaw si Marcos. Baka yung taong bayan yon. Pero saan napunta? Ang laki niya na 4.5 billion. Almost half the budget ng buong Pilipinas. Sa Office of the President lang yan. Ganyan po katindi. 4.5 billion tapos yung 150 million ni BP Sara sinisilip ninyo. Kung hindi ba naman kayo nuknukan ng mga ipokrito? Marcos, totoo ba tong post na ito? Ito tayo nagtatanong lang, ha? Pero kung ito'y totoo, Marcos, ang lakas mo sa kamera, ba't hindi ka maimbestigahan? Sa bagay, pinsan mo si si Tamba. Kaya mo nilagay yan dyan Di ba? Mga ipokrito rin yung mga nasa kamera na yan Si BP Sara iniimbestigahan. Kayo talaga